Papagawa ka ng bahay? Dapat alam mo 'to. Ito ang tinatawag na concrete inset gutter and basically ang purpose ng mga roof gutters ay dito naiipon yung mga tubig ulan mula sa bubong at dadaan sa tinatawag na downspouts papunta sa public drain o ininot ng tanong. Bakit pa kailangan pa ng gutter? Eh pwede naman sigurong direkta na lang ipadalo ang tubig mula sa bubong pababa. Well, hindi po pwede kasi dahil sa dami at lakas ng agos nito ay pwedeng magdulot ng pagbabaha, pagbuho ng lupa at damage sa paligid ng structure dahil sa pwersa ng tubig mula sa taas. Kaya napakahalaga ng gutters sa ating rainwater system. Ngunit itong nakikita niyo sa aming project ay tinatawag na inside duct. Ang pinagkaiba nito sa normal na gutters na ating nakikita ay dahil ito ay nakatago sa tinatawag na parapet wall. Kaya sa halip na makikita ka ng exposed na roof at gutters ay makikita mo lang mga extended na wall pataas. Kaya nga minsan ay tinatawag din itong box type roof. Common ito sa mga commercial spaces dahil madalas dito na din nila nilalagay ang kanilang mga signages. And actually, kahit mga residential spaces ngayon ay ito na din ang kanilang gustong disenyo. At isa sa common na din dyan ay dahil sa lakas ng ay magsisilbing shield ang parapet wall sa buong construction kaya iwas tamay or damage po. At tingnan natin ang sistema ng inside gutter. Pwede ka naman gumamit ng usual na metal sheets as your material pero in our case, mas prefer namin na gumamit ng reinforced concrete. Dahil una, ito mas matibay dahil solido ang konkreto. Pangalawa, sa tamang halaga, mas tatagal pa ito kaysa sa metal sheets or stainless na pwedeng kalawangin over time. Pangatlo, hindi mahinay if ever sobrang lakas ng daloy ng ulan. And overall, less maintenance na ito. Nag-share ko lang ang diskarte namin dito sa inside gutter. Ito ay naka-integrate sa ating roof beams and columns and dapat ay monolithic ang pagbuhos natin dito. Ibig sabihin, buo natin silang bubuhusan lahat at walang putol. In that way, may iwasan natin ang tinatawag na cold joints na pwedeng pagsimulan ng mga leaks. Kung mapapansin nyo, itong side na to ay kasama din sa hulos at dito na po yung sa taas ng daasagdaran para sa parapet wall. Kasi dito lang sa flooring ng buhos at ipapagod mo lang ng CSV ay pwede yan pagsimulan ng leaks dahil di sila monolithic. At natin yung tandaan na ang tubig ang pinakamatinding kalaban ng isang structure dahil kahit sa sobrang liit ng butas ay kaya nitong pasukin at maminsala sa buong structure. Kaya mas